Ay, magandang gabi po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung nangyari na pag-absuelto kay Colonel Hansel Marantan, isang pinaka-controversial na colonel ng pulis. Mula pa sa panahon ng PAOK TF, naging tao pa siya ni Senator Panfilo Lacson sa panahon na yan. At kung tingnan natin ang kanyang nakaraan, hindi lang po ang Atimunan Massacre ang nangyari sa kanya, kundi marami pa tong ibang insangkot siya sa mga ibang mga insidente. Na tandaan ko na yung nangyari doon sa Ortegas na kung saan po ay nahuli cam siya ng UNTV na camera kasi nasa itaas doon ng building ng UNTV na kasama siya sa grupo ng pulis na nagmasaker, binaril yung mga tao, mga bata. Bata pa yung nakasakay sa sasakyan. So doon sa Ortigas. So, Ortigas ba yan? Parang Ortigas yan. Oo. So ngayon, hindi lang yun ang kinasangkutan niya. Meron pa siyang itong huli sa panahon ni Noynoy Aquino ay yung 2013, January. Yung January 6 to be exact. Sa panahon ni Noynoy Aquino na presidente. Ay nasangkot naman siya sa isang pinalabas na ambush, no? Ambush na namatay 13 katao na namatay na nakasakay sa dalawang Montero na itim na nanggaling sa Paracali, Bicol. Yun ang sabi galing sa Paracali. Na alam niyo naman, sa Camarines, yung Paracali, yan po yung lugar na kung saan mayaman yan sa ginto. Kung marami po diyang nagbimina ng ginto. Mga tao diyan namimiring, no? Namimiring, ano ba yung biring? Sa Bisaya kasi bibiring, gaganong-ganong ka ng, ng parang kaldero na lagyan mo ng tubig, lupa, tapos hanggat sa mawala ang lupa, matitira yung gold. Tapos may lalagay silang mercury para sa mercury didikit ang gold. So anyway, ang nangyari po doon ay nabigla, nagulantang ang tao na nagkaroon ng masaker at 13 katao na nakasakay sa loob ng sasakyan na Montero na itim ay patay lahat. Inambos sila lahat. Nirat-rat sila ng mga pulis at kasamang military, mga sundalo. At nalabas doon sa ayon sa report na kaya daw nagkaroon ng ratratan dahil yung mga isa sa tao doon sa loob ng Montero ay nagpaputok ng baril at tinamaan si Colonel Hansel Marantan sa binti. Maniwala ba kayo dyan? Colonel, maniniwala ba yung tao dyan? What is important is acquitted ka na ngayon. Konsensya na lang ng mag-ano nito. So, umiiyak dito yung mga taong namatay dito. Okay, sariwain natin po yung mga balita na yan. Ito po yung ating ipapalabas. Bago natin sabihin, ipaliwanag natin kung paano, bakit inabsuelto ng Manila RTC si Hansel Marantan. At hindi lang siya inabsuelto, marami pang iba na inabsuelto. Ito po. Pero wag yan, wag yan. Wag yan. May kiliti ako dyan. Wag dyan. Ito. Namimili lang ako ng video kasi ayaw ko piliin ng video na baka delikado. Yan, pwede ito sa Rappler. Rappler, pakiusap ako sa inyo, ha? Ito yon. 3 days Ito yon yung mga patay na binitbit, no? into the probe on the Quezon shooting that killed 13 men, conflicting accounts May surfaced. patay na It's the binitbit. NBI's witnesses versus the military and superintendent. Yan si Colonel Hansel Marantan, bata pa siya noon. Natamaan daw siya sa binti ng bala, ng baril, kaya nasa ospital siya. Hansel Marantan.
Marantan, the head of the checkpoint, still refuses to speak. Marantan's counsel, Crisanto Buela, Yan ang abogado niya, si Crisanto Buela. Oh. says he will speak soon, but insists that the reenactment by police witnesses was all wrong. He says they have a witness, a bystander, whom they will present to the NBI. The lawyer says the witness saw Marantan fall and that the first shot came from the vehicle. We will present him at the proper time. I can promise you that. The NBI finally obtains the gun Marantan was carrying. An NBI doctor also examines his wounds. We have submitted Superintendent Marantan for medical legal examination by the NBI. The NBI medical legal examiner opened his wounds, checked his wounds, and also we have submitted the firearm which was in the possession of Mr. Marantan at the time of the Atimunan incident. Officials of the Presidential Anti-Organized Crime Committee deny Marantan's account the agency authorized the operation. They say they approved cash to fund intelligence, but did not authorize Coplan Armado, an operation targeting organized crime groups, specifically Victor Vic Seaman, one of the victims of the shooting. Okay, ito, pinapalabas kasi dito ni Marantan na may koplan, ibig sabihin na plano na pag-intercept daw sa kanilang mga grupong ito na involved sa illegal gambling. Yan, si Vic Seaman po ay isa sa mga STL na operator doon sa Laguna. So, ang una namin na ay nakuha nung reporter pa, editor pa ako nun sa People's Tonight, ng mga balita itong nakikita namin ay lumalabas po dito na si Marantan po ay may kapatid na nagpapatakbo ng STL. Parang karibal ito sa negosyo, si Vic Seaman. Yan pong lumalabas na kwento nung araw. So, tapos hanggat sa operation ng illegal gambling ito, so parang inabangan nila doon. Pero may mga kwento rin na may mga gold na bit-bit yung dalawang sasakyan ng itim na Montero. Kaya yun ang dahilan na parang kinikwento na yun ang target nila ni Marantan na kukunin yung mga gold. The military also turns over the guns used by soldiers at the checkpoint to the NBI. Colonel Monica Abang admits to firing a warning shot around the same time that shots were fired. He doesn't answer when asked what the warning shot was for, but insists what happened was a shootout. He says he didn't see Marantan drop, but saw him being taken away. So ano yung nauna, sir? Nagkaputukan or warning shot was first fired? Nagkaputukan po, nagkaputukan. Bali, halos kasabay na po doon. Kaya po nga, warning shot po. Opo. Colonel, nakita niyo pong may tumumba po? Bali, hindi ko nakitang tumumba, pero nakita ko lang hinihila na si Superintendent Marantan na sugatan po. Still, it is not clear whether Abang's shot triggered the volley of gunfire. Marantan is reportedly linked to a criminal gang, which is the rival gang of Seaman. A probe by the NBI initially concludes it was more likely an ambush. As the characters of the so-called circus start to speak out, the supposed ringleader's decision to remain silent is hurting him. He may speak soon, but it might be too late as emerging facts continue to contradict his side of the story. Natasha Gutierrez, Rappler, Manila. So, yan po ang report ng Rappler. Papunta tayo sa report ng PTB4. Ito ang isang report. Utang na sa NBI ang ilang opisyalis ng pulisya at militar na umano'y kasangkot sa naganap na barilan sa Atimunan, Quezon. Ito'y bilang tugon sa sumon na ipinalabas ng NBI upang makunan ng salaysay ang mga kinaukulang opisyalis tungkol sa marugong insidente. Ito'y hindi pa rin ang isinasagawang investigasyon ng NBI na iniatas ni Pangulong Aquino. Si Noel Perfecto nag-uulat mula sa punong himpilan ng NBI sa Manila. Manong Noel, magandang hapon. Magandang hapon, nagpakita nga sa NBI ang 49 na mga operatiba ng PNP at AFP
sa may sangkot sa madugong engkwentro sa Timonan, Quezon kung saan 13 katao ang napatay. Kabilang sa mga tumalima sa imbitasyon ng NBI, si General Jaime Milad o James Milad, dating hepe ng Calabarzon Regional Police, si Major General Alan Luga, si Major General Peralta, si Colonel Monico Abang at iba pa mga PNP officials at operatives na kusang nagtungo sa NBI-DID. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ipinatutupad na investigasyon ng NBI progress sa ngayon din sa direktiba mismo ng Pangulong Pinoy. Ngunit, hanggang sa ngayon, ay wala pa rin isinusunod sila anumang sworn statements o affidavits ang mga naimbitahan. Ayon kay General James Milad, kung saan sila nagpakita sa NBI bilang pagpakita ng kanilang kooperasyon sa ipinatutupad upang malaman ng lahat ang tunay na pangyayari sa madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon. Sa kanyang press conference kanina sa NBI, matapos ito magpakita sa mga investigador ng DID, NBI, sinabi nito na sa mga media men, bagamat hindi niya alam ang nilalaman ng operasyon ng naturang operation, ito'y kanya pa rin nilagdaan ang operation to proceed. Liniwanag din ni Milad na hindi inaprubahan ng PAO ang pondo para sa nasabing Hoplan Armado. Samantala, niliwanag din ng NBI ni Atty. Virgilio Mendez ng DD Ross na patuloy lang aalamin ng tunay na pangyayari at i-recommend agad at kasuhan ang mga dapat na may kinalaman sa nasabing engkwentro. So yung ulat mula pa rin sa NBI headquarters, kasama pa rin si Larry Bono at saka si Erwin Navarro na walang perfecto para sa telebisyon ng bayan. Lumutang na sa NBI ang ilang So, yan po yung mga balita. Actually, to cut the story short, lumalabas po dito yung depensa ni Colonel Marantan ay parang sinabi niya na while inaamin niya na siya ang leader ng operation, pero ang kinikwento niya, nagkaputukan na nung siya ay binaril at natamaan sa paa. At parang bala ng 45 yung tumama sa kanya pa at nagkaratrata na kaagad. So sa pagkaratrata na doon, ay doon nakita na parang ang tindi ng nangyari at patayan na. Kumbaga, hindi na malaman kung sino ngayon ang may kasalanan. So nevertheless, gusto ko ipakita sa inyo ang sasakyan na involved doon sa para makita niyo kung gaano katindi yung nangyari na patayan diyan. Ito po. So yan pong lugar sa Atimonan, Quezon na kung saan nangyari po yung ambush kuno. Pero ambush, sabi ng mga kumakaso, ay sinadya nilang patayin yung mga inambus nila yung mga grupo ni Vic Seaman na nanggaling po sa Paracali sa Bicol habang bumibiyahe pabalik ng Quezon, Laguna. Yan. So may mga nakita pa mga papel, no? Tapos ito po yung isang ang kung makita nyo kung gaano karami, parang nirat-rat yung sasakyan, no? Ngayon, ito pang isang sasakyan, So dalawang Montero yan na kulay black ang binanatan ng mga kanon yan. Yung mga ambos kumbaga sa side na ito. So yan po, ngayon ang depensa ni Marantan yan ay kumagat hanggat sa dulo. Kaya siya po ay diniklara ng korte na Manila. Nilipat kasi po sa Manila yung kaso, imbis na sa Gumaca, Quezon, ay nilipat po sa Manila sapagkat po ay tinitingin nila na kung sa Manila po ang hearing ay magkaroon ng patas na pagtingin ng mga judge. Ito po, ipakita natin ang desisyon ng Manila. So, yan po ang Manila, no? Manila Court acquits Hansel Marantan, others over 2013 Atimonan, Quezon massacre. So, ang Manila Court has acquitted Davao City Police Office Chief Police Colonel Hansel Marantan and 11 other police officers of murder charges
over their involvement in a shootout in Timonan, Quezon in 2013. That left 13 people dead. In a decision, the Manila Regional Trial Court Branch 27 also acquitted Ramon Balawag, Grant Gulyod, Gian Paulo Caracedo, Timoteo Orig, Joselito de Guzman, Carlo Catakis, Arturo Sarmiento, Eduardo Oranan, Nelson Indal, Wayan Sardia, and Rodel Talento on the ground of the justifying circumstance of fulfillment of duty. In the face of actual and imminent danger to their lives and limbs, with the information that the occupants of the Montero SUVs were fully armed, the policemen and soldiers acted swiftly. It said, the force used to overcome the unlawful aggression was reasonable, the court added. In January 2013, 13 individuals were killed by law enforcers after their two-vehicle convoy allegedly ignored a first checkpoint in a Timonan town. Police initially said the fatalities were members of a gun-for-hire group, a claim denied by the slain men's relatives. The court, however, noted that Marantan was initially shot and injured during the incident. Naniwala ba kayo dyan na binaril si Kwan? Si Marantan? Pasensya ka na, Colonel Marantan, hindi po ako naniwala dyan. Pero after all, ano ka na acquitted ka na, kaya hindi na yan. Hindi na maiusisa yan. The offensive act of shooting Marantan showed intention to cause injury and constituted unlawful aggression. Under the circumstances, the peril to the lives and limbs of the policemen and soldiers was actual and imminent, sabi ng korte. Sabi-sabihin, naniwala po ang korte sa drama ang tawag ko dyan, pasensya ka na Mr. Marantan ha, drama po ang tawag ko dyan, hindi totoo na binaril siya. Na drama, na binaril siya kuno sa paa, kaya nang binaril siya, napilitan mga kasama niya sa checkpoint na niratrat nila ang, maniwala ba kayo dyan? Itong korte na to, hindi ko niwala, kaya sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit ang mga biktima ni Duterte sa war on drugs ay doon na kumakaso. Mas gusto nilang ICC ang humawak ng kaso. Ito nga, tingnan mo yan, nangyari sa Marantan case na to. Paano ko maniniwala niyan? Ang dami-dami, 40 ka, masyadong dami ng sundalo na nagratrat. Paano mo sabi? Tapos maniniwala ka sa kwento, kaya nyo niratrat, kasi may nagpaputok sa loob. Kung kayo kaya sasakay sa loob ng dalawang sasakyan, nakita nyo maraming pulis, paputokan nyo? Sige nga. Hindi pa ko naniwala din, pasensya na Mr. Marantan, but I do not believe in the decision of the court. Hindi ko alam kung sino sa nakikinig ko at ang makikinig pa sa replay nito, kung sino maniniwala na nangyari yung ambush dahil sa may nagpaputok mula sa loob ng sasakyan ng dalawang Montero. So, ito ang problema. Bakit naniwala sa lohika? Imposible po mangyari. Mr. Judge, with your respect sa iyo, Judge, sa Branch 27. Sino ba yung Judge sa Branch 27 ng Manila? Alamin natin. Kasi pag mag-apply ito ng pag mag-apply siya ng Justice ng Court of Appeals, kukontrahin natin. Anong klase itong judge ito? Branch 27. Manila RTC. Ang hirap paniwalaan po, pasensya ka na judge. Napakahirap paniwalaan na may tao sa loob ng dalawang Montero na babarilin ang isa sa mga tao na naka-uniforme, may mga military pa, may pulis. Yung judge pala doon ay si Judge Teresa Patrimonio Soriaso, presiding judge. The court is located in Manila City Hall, Gat Antonio Villegas Street, Metro Manila. If you need to get in touch, sige, hindi bali, i-email ko na lang siguro siya. Pasensya na dyan, talagang nobody would believe in your decision. At binigyan mo ng, kumbaga, ang depensa po nila ni Marantan, inamin nila na niratrat nila. So kung inamin nila, ibig sabihin, inamin nila na pinatay nila. So nang inamin na pinatay nila,
Tapos nagdepensa sila na justified ang pagkatrabaho lang daw. Kaya naniwala naman ang judge na trabaho lang yun, sina fulfillment of duty daw. How could you call it fulfillment of duty when the fact remains that you are looking at the situation according to their claims that there were two Montero in a convoy that was passing through, and then they would see policemen lining up on the side of the street along with soldiers. Who do you think in the right mind of any person inside the two convoys, the two Montero, to fire a gun to the policemen? Sino sa tingin mo? Hindi po mangyari yan, Judge. That's why it is suspicious, highly suspicious yung decision mo, Judge. Sorry, nag-umubo ako. Ngayon, ang akin lang dyan, ang doktrina po sa criminal law, sa criminal case, Pres Perez, Mayap, Abenge, sa Valerie Serno, ang doktrina po ay ganito. Pag inamin mo, ikaw akusado, inamin mo pumatay ka, at gusto mo absuelto ka, ikaw sa balikat mo nakaatang ang obligasyon na patunayan mo na trabaho lang, justified. Pagkatapos, pag ikaw nagpapatunay, nasa baga mo ngayon ang pagpapatunay na totoo ang iyong ebidensya. Ibig sabihin na patunayan na walang duda na ikaw pumatay. Para malaman na ang pagpatay mo ay justified, patunayan mo rin ang tayo ko dyan, walang duda rin na hindi, na ang trabaho pagpatay ay dulot lamang ng trabaho. Paano mo? O, makikinig sa akin mga pulis dito, mga abogado. Sino sa inyo maniniwala? Una bes, sino ang maniniwala na may tao sa loob ng 2 Montero, may isang tao dyan na babaril sa mga pulis na nakalinya sa labas? Sapagkat napakahirap paniwalaan, dapat ang desisyon ng judge, convicted sila lahat na umamin na pumatay. Dalawa na lang ang pagpilian, kung murder o homicide. Pero kung ako judge, convicted na yon. Ang dalawa na lang pag-isipan ko kung murder ba o homicide. Ngayon, pinakamaganda sana dyan, sinintensyahan niya ng homicide lahat ng mga, ang sundalo inabsuelto dyan eh. Lahat ng sundalo, ang mga pulis na lang na mga nakasama dyan, 14 na pulis. Kaya hindi po ako conforme sa desisyon na ito. Pasensya na po, Colonel Marantan. No one will believe na yung isa, dyan pa lang sa punto na yan, na hindi po mangyari ng isa doon ay babaril. At of all people, pinili pa na babarilin si Marantan. Natamaan siya sa binti. Sarili mo, ikaw naman ata nagbarili sarili mo, Mr. Marantan eh. Pasensya ka na, yan talaga yung duda ng bayan. Anyway, hindi ka na madedelikado rito kasi acquitted ka na, hindi na pwede. Bawal na sa double jeopardy rule na i-apila yung kaso laban sa iyo. But then, pero sapat naman ang puntos ko para i-apila, para isasabihin na may grave abuse of discretion ng judge dito. Na inabsuelto niya na hindi pa sapat ng ebidensya. Na sinabi lang dahil sa fulfillment ng trabaho at dahil nabaril din siya sa 20. Ay, nako. Ay, ambot sa inyo. So, dyan na lang po. Hanggang dyan lang po ang ating talakayan dito. Ilan pa kaya na mga tao kagaya nito? Sa tingin ko naman, hindi ko rin masisisi kung minsan bakit napunta pa sa ICC ang usapin patungkol sa war on drugs. Yan lang